pangpalakas ng tayo ni Mr. Junior. Pagkatapos nilang maiwan yung sinsilyo nila ay ayan, kita natin na umalis na sila. Basic sharing lang muna tayo ngayon, wala muna tayong hard trouble. So ito yung unit natin. Bago tayo magsimula, share ko lang muna tong nag-message sa atin. Ang sabi niya, bawasan natin yung mga tutorial natin. Hindi na daw nakakabuti yung mga video natin. Hindi rin naman daw siya basher pero nakakabulabog daw tayo. Kaya hingi lang ako ng opinion sa inyo kung dapat ko nga bang bawasan yung mga tutorial ko. Pwede naman akong gagawa ng video na hindi pinapakita ang lahat. Pero mas pinili ko talagang ipakita sa inyo para maging patas at matuto naman tayo. Marami namang nagbablog dyan tulad ng mga content ko. Pero bakit sa akin ang daming nagmi-message ng tulad nito? Normal lang naman siguro yung mga ganito pero ayan, nag-share lang ako sa inyo. Ngayon ay magsimula na tayo. Kita natin dito na 2,000 plus RPM lang yung RPM natin. Ang normal dapat dito ay umabot siya sa 3,000. So bali itong kulay pula. Tingnan natin dito sa bulang kristal natin. So ayan, ito yung mga code na nakikita natin. Ansil X7 yung ginamit natin ngayon na bulang kristal. Bali 1224 yung scanner na to. So ayan, kita natin dito na nakablink yung DPD. So isa ito sa dahilan ng low power. Ngayon ay ito yung engine natin. So ayan, kita natin na medyo malaki-laki na rin. Tapos yung engine natin ay ayan, 6H K1. So klarong-klaro, dash 9. Ngayon ay observe lang muna natin yung turbo natin. So bali itong tunggoy-tunggoy na to. Turbo boost actuator ba ang pangalan dito? Hindi ko masyadong kilala to. Ang gagawin lang muna natin dito ay titingnan natin tong wirings ng tunggoy-tunggoy natin. So ayan, ang ginawa ko dito ay inisprihan ko lang yung socket. Pagkatapos ay hinigpitan ko ng kunti yung mga terminal ng bus. Sobrang napaka-basic lang naman tong mga ipapakita natin sa inyo ngayon. Kasi hindi naman masyadong malaki yung problema ng unit natin. Kaya ganito lang yung ginawa ko. Sobrang napakasayon lang talaga at pugsit-pugsit ng kunti. Pagkatapos maklear natin yung wirings ng tunggoy-tunggoy ay yung naka-blink na DPD naman yung titirahin natin. So ayan, kita natin dito na kamang-kamang na naman yung tirada ko dito. Iwan ko ba kung bakit nandito ako sa ilalim ng kamang-kamang. So ayan, kita natin dito na may sakit ng wire. So bali dalawa to. Ang ginawa ko ay inibot-ibot ko lang tong dalawa. Ito kasi yung sensor ng DPD natin, tapos pinugsit-pugsitan ko ng maraming bisis. Itong dalawa talaga yung pinugsitan ko para maligo siya ng mabuti at malayo tayo sa loose contact. Hindi kasi tayo ngayon magpapalit ng sensor kasi yung nakailaw na DPD ay wala namang code. So bali nag-error lang talaga siya. Kaya ito namang anong tawag dito, lagi nyo itong nakikita sa mga vlog ko, differential pressure sensor ba to? Anong tawag dito? Hindi ko kilala talaga to. Iba talaga yung graduate ng ALS lang, hindi alam yung mga pangalan ng parts. Kaya pugsit-pugsit lang talaga yung alam natin dito. Alam nyo naman siguro bakit natin sinali to, kasi ito talaga yung pinakadahilan bakit magkukos ng low power yung DPD. Unop sa kuno, unop. Unop. Ginaw, unop. Okay, start. Parang gumagalaw na yung tunggoy-tunggoy Medyo nabuhay ata yung galaw-galaw niya. So, ngayon ay observe natin dito, try nating i-RPM. Kita natin dito na naka-RPM na siya pero hindi naman siya tudong gumagalaw. Pero kita naman natin dito na naabot niya na yung kulay pula, yung 3,000 RPM, yung deadline ng pass your paper.
So klaro-klaro na talaga na naabot niya na yung kulay pula dito, hindi na tulad kanina. At saka ngayon naman ay observe natin yung nakablink dito. So kanina ay nakablink yung DPD, pero ngayon ay nawala na. Basic lang talaga, kahit sino ay kaya. So ngayon ay tinanggap namin yung tip namin. So ayan, ito yung tip na binigay sa amin. Tingnan natin kung ano ba to. Sa tingin ko ay parang vitamin sa ata to, pangpalakas ng tayo ni Mr. Junior. Pagkatapos nilang maiwan yung sinsilyo nila ay ayan, kita natin na umalis na sila. Babay na lang at maraming salamat sa mga nanonood sa atin.